Hindi pa siya nare-refer sa order of business, hindi pa siya part ng reference of business, hindi siya nabasa sa plenaryo, hindi siya na-refer sa plenaryo, walang binanggit sa plenaryo, ni isang senador kahapon o kamakalawa ay walang nagsabing ito ay importante at ito ay dapat i-prioritize ng Senado. Not one. Not one. Ang nakakalungkot lang yung ilang mga kasama natin sa Kamara na yung mga statements nila, I think they should be very careful with their statements. Lalo na yung mga tumatakbong senador. Magiging makatarungan ba ang trial? Magiging credible ba? At magiging transparent ba ito sa ating taong bayan? Yun lang po yung pakialam ko at yun lang yung kaya ko pong sabihin. First of all, I think it's important to note that the impeachment, articles of impeachment, reached the Senate an hour or a few minutes before we adjourned. Okay? It's been with the House Section for more than 2 months. Diba? Alam natin. And klaro sa atin lahat yun. I just don't feel like I have to comment on anything that has to do with the impeachment trial because I will be sitting as a judge. Forthwith yung nakalagay na word sa ating constitution, so talagang may trial na. Now, you look at the history of impeachment trials in this country. Walang binigay sa Senado na kung saan the next day magkakaroon kayong trial. Walang binigay sa Senado na articles of impeachment and you expect a trial right away. Lalong-lalo na walang binigay na articles of impeachment sa Senado na in a few minutes or an hour or so, mag-a-adjourn ang Senado at papasok ang eleksyon. So, lahat yan, facts po yan. No? Facts din po na isasama natin sa isang fact na kalahati ng Senado, 12 of our colleagues will only stay as a senator. Ang mandate nila is only until June of this year. June 2 ang aming pagbabalik. So, why am I saying this? You cannot even muster a quorum kung 12 lang yung senador. Balikan ko ulit yung history ng mga trials. It takes 2 months or 6 weeks at least sa kasaysayan bago magkaroon ng trial. Bakit? Hindi po pwedeng mag-trial agad ng walang rules. Pag tinignan niyo yung impeachment rules, napakadami pang kulang. Paano i-dispose ang mga motions? Paano i-decide ang quorum? Ayun na, binanggit natin, 12. Kalahati, mawawala na. Diba? Anong robe ang susuot? Kapayag ba si Sen. Nancy na yung robe ganong kulay? Medyo, si Sen. Nancy sa kulay ng robe. Rules during the time of impeachment ni Chief Justice Corona, if you recall, the late Senator Nene Pimentel said, ano ba ito, nag-trial tayo, napakadaming kulang ng rules. Nag-trial na. Wala pang rules pala sa ganito, sa ganyan. So ito, kailangan ayusin po ito. Ano ho yung pinaka-point ko? I think, ang best way to look at this is, magiging makatarungan ba ang trial? Magiging credible ba? At magiging transparent ba ito sa ating taong bayan? Yun lang po yung pakialam ko at yun lang yung kaya ko pong sabihin. Dahil yung merits of the impeachment, hindi ko pa nakikita po. Actually, kakabigay lang po sa amin. Whether napag-aralan ito o hindi, it's beside the point. Ang nakakalungkot lang yung ilang mga kasama natin sa Kamara na yung mga statements nila, I think they should be very careful with their statements. Lalo na yung mga tumatakbong senador. Pero ayun, sabi nga po ni Pangulo, open naman daw siya kung mag-request daw ang Senate for a special session. So, kung ano ba magtatanungan man sa Senado, do you recommend or para lang po rin? Let me also point out that for us to move forward in the Senate, that's another way na sinasabi mo. But yung for us to move in the Senate, it must take a plenary action. It must take a plenary action because right now it's just there. Hindi pa siya nare-refer sa order of business, hindi pa siya part ng reference of business, hindi siya nabasa sa plenaryo, hindi siya na-refer sa plenaryo, walang binanggit sa plenaryo, ni isang senador kahapon o kamakalawa ay walang nagsabing ito ay importante at ito ay dapat i-prioritize ng Senado. Not one. Not one. So we were so focused on what we wanted to accomplish and I think we even overachieved
yung aming goals dito sa Senado para ipasa ito. Napakadaming third reading, napakadaming bills and resolutions na ipinasa ngayon ng Senado. Kung titingnan nyo, parang isa ito sa pinakamadami sa kasaysayan itong window na ito. So wala po. So to answer your question, I myself will not ask for it. But if the president asks for it, why not? I will comply. Willingly. Pero yun nga po not one. And I can't even make that statement for my colleagues. Pero not one actually stood there. Kasi kung may isa man lang na nagsabi doon sa plenaryo na gusto kong itakel ito, pag-desisyon na natin, pag-debatihan natin, gusto kong magkaroon ng trial kaagad or ayusin natin yung rules, wala po wala akong nagsabi isa. Kaya ako, we commend our Senate President na focus siya sa trabaho and what is really important. Yun yung ginawa ko ng Senado. So ano pa ba mga kadahilanan kung bakit sinampa pa rin ng mga congressman itong impeachment complaint? Walang pangatlo at ang tingin ko ito talagang dahilan para ilihis ang mga issue na nakabinbin ngayon. Kasi tignan nyo, ano ba yung mga issue na nakabinbin bago sila naghain ng impeachment complaint na bulaga lang last Tuesday? Siyempre nandyan pa rin yung budget. Yung katunayan na kinuwestiyon na sa Korte Suprema ang budget at pinasasagot na ng Korte Suprema ang ehekutibo. Although experience ko dyan sa Office of the Solicitor General, hindi yan sasagot sa 10 araw na ibinibigay nila. No? Hihingi yan ng 2 extension na tagta 30 days na ganyan ang ginawa nila sa kaso ko. No? So matagal-tagal pa bago sila makasagot. In fact, bago sila makasagot, baka tapos na yung recess. No? Dahil 60 days yan, nahihingi sila ng extension plus 10 days so, na binigay sa kanila. So 70 days all in all. No? So ano bang issues dyan? Well, yung issue na ito ang pinaka-corrupt na budget sa kasaysayan ng Pilipinas. At alam natin na itong budget nito, kung hindi mapapawalang bisa, ito magpopondo doon sa 150 million kada kongresista na pumirma sa impeachment complaint. So, ang proseso kasi ng pagpapalabas ng pera na galing sa kabanang bayan, una magkakaroon ng certificate, yung National Treasurer na mayroong sapat na pondo para dyan. 32 billion yan kasi 150 kada kongresista. At ang balita ko nga, ano yan, no? Divided by 4. Merong allocation galing sa DPWH kasi yung DPWH secretary meron siya nakatagong pondo para sa mga proyekto na gusto niya talaga niyang isulong na nakalamsam yan at yung ibibigay sa ating mga kongresista na kung hindi ako nagkakamali 100 million dyan manggagaling tapos yung balanse ng 50 million na manggagaling sa AKAP at saka sa AIX ay yun nga yan yung manggagaling din doon sa inaprobahang budget para sa mga ayudang yan alam naman natin napakalaki ng budget ng AKAP so kung hindi ako nagkakamali tag 150 million talaga yung AKAP to 200 million pala yung AKAP ng mga kongresista. So anong nangyari, pinarelease lang kaagad yung 50 para meron na silang pang-eleksyon Now, so ano ba yung mga issues kasi na nakasaad dyan sa budget na yan? Pag hindi po natigil ang pag-release ng budget, ito po yung pinakakurap, gagamitin ng mga mambabatas para sa kanilang re-election campaign, gagamitin ng mga mambabatas yan bilang, kumbaga, premyo dahil sa kanilang partisipasyon para sirain ang pamilyang Duterte at si Harry Roque. Sinasabi ko po yan dahil ako lang naman talaga ang pinuruhan nila sa mga kaalyado ng Duterte. Lahat naman ng mga pinupuruhan nila ay pamilyang Duterte. Kasama na po si Attorney Mans Carpio na asawa ng ating Vice Presidente. So talagang layunan nila ay sirain ang Duterte at ang kanilang alyado na si Harry Roque. Nagkataon talaga na naninindigan naman tayo talaga na napakabuti ng paglilingkod ng Duterte nung sila ay presidente at nakita ko naman po yan first hand, kaya naman wala akong choice kundi ikumpira yung ginagawa ng Marcos sa ginawa ng Duterte at ako naman po ay maninindigan. Tama naman po yung aking pinakitang loyalty sa mga Duterte dahil sa tingin ko, ang Duterte ang tamang brand of leadership. So, kapag hindi napigil ang budget na yan, ayan po, yung 26, yung AKAP na mamimigay ay mga mambabatas. At kung hindi nga po ako nagkakamali, napakalaki ng halaga yan. Parang 26 billion ata yan ang nakalaan sa AKAP. Tapos yung binaliwala yung batas natin na Universal Healthcare Law na zero balance, ang zero funding ang PhilHealth. At saka yung pagtanggal sa
Modernization Act ng Hukbong Sandatahan at 12 billion at saka yung 26 billion na retirement ng ating mga kasundaluhan at kapulisan. Ibig sabihin, magre-retiro sila na walang pondo. So kapag hindi napigilan itong budget neto, malalabag din po ang saligang batas dahil ang pinakamalaking pondo ay 1 trilyon para sa DPWH at ngayon ang kalakaran is halos kalahati pupunta sa bulsa ng mga politiko. So 500 billion yan na pupunta sa bulsa ng mga politiko. So ito po yung mga dahilan kung bakit pinursige pa rin nila ang impeachment, pero sa tingin ko ang pinakamahalagang rason ay para malihis nga ang atensyon ng tao doon sa maanumaliang budget na pinakakurakot sa buong kasaysayan ng Pilipinas. At mukhang sila ay naging matagumpay kasi ngayon ang usapan, sino ba yung mga pumirma yan para hindi natin iboto? Tama po yun. Yung 80% ng Kongreso hindi dapat iboto at dapat yung hindi pumirma, yan ang ating iboto muli. No? At ang tingin ko yung Iglesia ni Cristo sa kanilang pamamaraan, ang iendorso ay yung mga hindi nagsuporta, hindi pumirma dyan sa impeachment. Bagamat yan po dapat natin gawin, wag natin kalimutan, ang issue pa rin ay budget. Kasi pag hindi nga natin to napigilan ang pagpapatupad ng budget neto, sigurado po yan. Mananaig at mananatili sa kapangyarihan ang Marcos, Romualdez, Araneta triumvirate. Yung sindikato nila ay hindi po maaalis sa posisyon dahil talaga po yung pinakamalaking budget sa ating kasaysayan kasama na yung 1 trillion na nakalaan para sa DepEd, gagamitin nila para manatili sa pwesto ang Marcos, Romualdez, Araneta sa panahon na talaga namang alam natin na sinusuka na sila ng taong bayan. Ang nakakatawa lang, alam naman nila na ang susi para sila manatili sa pwesto ay ang ating militar na kinilala na ng ating saligang batas na siyang protektor ng taong bayan dahil nga doon sa EDSA 1 at sa EDSA 2. Pero ang ginawa nila, yung 26 billion para retirement ng mga kapulisan at kasundaluhan, abay hindi na makukuha ng mga sundalo at mga pulis kasi nga ginamit na nila para sa vote buying. Hindi lang vote buying para sa mga botante, vote buying para din sa impeachment. So ang masakit dito, ikaw ay DDS o hindi, abay pera mo ang ginamit para masiguro na ma-impeach ang Inday Sara. Gayong alam nila na wala nang pupuntahan yung impeachment na yan. Binigyan lang talaga nila ng pagkakataon na kumita ang kanilang mga sarili, no? Dahil kapag hindi naman lumabas yung pinangakong 150 million kada miyembro ng Kongreso, alam naman natin hindi talaga lilipad yan. Tapos ngayon, sinasabi nila na ang Senado daw ay dapat magka-special session. Ulul, bakit sila magsa-special session? Nag-antay sila hanggang absolute last minute bago magsumite ng impeachment complaint sa Senado. Sinong dapat sisihin kung walang mangyari nga dyan? Dahil kinakailangan matapos yung buong impeachment trial by June 30. Abay, Kongreso din. Mabuti nilang ang tingin ko ay wala silang sapat na kakayahan at pagkakaintindi sa ating mga batas at saligang batas na nakalimutan nila na kinakailangan dahil ang Senado ay hindi continuing body for purposes of yung kanilang katungkulan bilang mambabatas at isa sa katungkulan na nila ay umupo bilang isang impeachment court, kinakailangan magsimula at matapos ngayon yan from June 2 to June 30. Now, anong posibilidad na matatapos yan? Well, pwedeng matapos siguro yan by June 30 kung magkakaroon ng stipulation. Kung papayag ang parehong kampo na, o sige, itong sinasabi nilang tangkang pagpatay kay Presidente, ito ba impeachable o hindi? Kasi iwan mo na ang sagot dyan sa mga mambabatas, mga senador, kasi yan naman ay legal issue. Tapos, ang nakapagtataka, yung graft and corruption, tumaas. Hindi lang 150 million in confidential funds. Ayun lang naman yung confidential funds talaga na nai-release kay VP Sara noong 22. So, pwede rin na mag-stipulation dyan ng party na bayaan na natin na ang Senado magdesisyon kung merong graft and corruption kasi nga nagkaroon ng unqualified opinion ng COA. Ibig sabihin, walang question ng COA sa pamamaraan ng paggagastos ng pera ng Office of the Vice President. So kung meron pang issue rito o wala, bahala na ang mga senador. So yan lang yung tanging paraan na nakikita ko na matapos yan by June 30 na pumayag sa stipulation ang parehong partido. Pero kung ikaw naman ay nasa kampo ni VP Sara, papayag ka ba? Siyempre hindi. Dahil alam mo namang pagdating ng June 30, bali wala na yung impeachment trial na yan. Siyempre, pabain mo na lang, dribble na lang kung tawag. No? Kung sa basketball, i-dribble na lang ng i-dribble. So sa tingin ko, sa bandang huli, wala naman talagang pupuntahan na yung impeachment complaint na yan. So kailan dapat isang pamuli ang bagong impeachment complaint? Abay, nakasaad din sa salagang batas. Hindi po pwede magkaroon ng mag-initiate ng multiple impeachment complaints sa panahon na isang taon. So ang pinakamaaga na po pwede sila magsampa ng panibagong impeachment, assuming nandyan pa rin ang Tambaluslos as speaker, ay sa Pebrero of 2026. Matapos ang isang taon kung kailan na-initiate yung
impeachment complaint. Ang initiate po kasi, sabi dun sa kaso namin ng Roque versus sa Executive Secretary, ay yung petsa kung kailan pinadala sa House Committee for deliberation ng impeachment complaint. Eh hindi po pinadala. So I guess ang naiisip ng mga mambabatas ay po pwede na talagang diretsahan dahil na-meet naman yung minimum 1/3 votes. No? In which case, ang date of initiation is kung kailan nila hinain yung impeachment complaint sa Senado mismo. Bagamat may legal na question pa rin yan kasi ang sabi ng ilang mga abogado may proseso na dapat sundin. Pero ang paninindigan ko, kung merong 1/3 talaga at verified naman po talaga na sinumpaan niya ng lahat ng mga kongresistang lumagda dyan na may duda ako. Kasi nga isang araw lang yun Mantakin mo more than 250 signatures. Lahat kaya yan ay nagsumpaan kay SecGen. I doubt it. Parang physically impossible. Kaya dapat isa-isahin ngayon yan ng Senado kung talagang lumagda nga yung at nanumpa sa harap ng SecGen yung lahat ng sumuporta sa impeachment. Para naman doon sa mga nalulungkot na pati yung mga taga Mindanao naglagda dyan sa impeachment complaint, wag na po kayo malungkot. Ganyan po talaga anyo ng politika. Ang ating anyo ng mga politiko, they go where the man is. Yan po ang malungkot na katotohanan. Wala po talagang pagmamahal sa bayan yan. Pag nakaamoy sila ng pera, doon sila pupunta. At kaya nga po sa darating na eleksyon, sana pumili tayo ng mga kongresista at mga senador na hindi ganyan ang kanilang prioridad sa kanilang paglilingkod sa bayan. Dapat talaga kung anong makakabuti sa bayan at hindi yung kung saan sila kikita. Kasi nga po ang problema sa Pilipinas, naging negosyo na ang politika. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Yasi Aron, di ba naisip ng mga taga-kongres yan? Atat sila sa reward or whatsoever, wag sila masyado halata. Pahayag naman ni June Cabondok, huwag iboto ang mga kandidato na nagkaroon ng kaugnayan sa mga Marcos, magiging pabigat lang sila sa mga darating na panahon. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Maroche Ador, buti ka pa sir may malasakit at paninindigan para sa ating bayan. Huwag niyo po pabayaan ang ating Vice President. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.